Naranasan mo na bang makaranas ng isang pag-uusap at may isang tao na may hangin ng kataas-taasan na nagsasalita ng isang parirala na tila ginawa lamang upang mabawasan ka? Ang kayabangan na iyon na pumuputol sa kapaligiran tulad ng isang patalim at ginagawang hindi komportable ang lahat. Karamihan sa sandaling ito lumunok ng husto at manatiling tahimik. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may mga parirala na napakalakas na sabay-sabay nilang buwagin ang kayabangan nang hindi kinakailangang itaas ang iyong tinig o mawala ng pag-asa? Ang mga pilosopong Stoiko tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus ay nakitungo na sa ganitong uri ng mga tao bago pa man tayo. Para sa kanila, ang tunay na kadakilaan ay hindi kailanman ipinapakita sa tono ng boses, ngunit sa katahimikan sa harap ng pag-uudyok. At ito mismo ang kapangyarihang ito na matututunan mong gamitin dito. Ito ay hindi isang bagay ng pagbalik na may kabastusan, ngunit ng pagmaster ng sitwasyon na may katalinuhan at katandaan. Ngayon, matutuklasan mo ang 5 parirala ng Stoic na gumagana bilang isang hindi nakikitang kalasag laban sa mga mayabang na tao. Hindi lamang nila disarm ang mga taong sumusubok na bawasan ka, ngunit ipinapakita rin nila sa lahat ng tao sa paligid mo na ikaw ay isang taong nakakaalam kung paano iposisyon ang iyong sarili ng matatag at kalmado. Handurawa nga magsulod ka hausa nga pulong ha trabaho, nakarinig hin pag-uudyok, ngan hausa lang nga pangungusap. Ginbaling ang kahimtang haim mo pabor. Higit sa lahat, ang mga pariralang ito ay hindi nangangailangan ng advance na pagsasanay o pag-aaral ng pilosopiya. Ang bisanhin o mahimo aplikar hito ha adlaw-adlaw nga kinabuhi, hapakig, istorya man ha kasangkayan, ha trabaho o bisan ha mga kahimtang han pamilya. Ang sikreto ay hindi upang mahulog sa bitag ng impulsive reaction, ngunit upang gamitin ang mga salita na sumasalamin sa balanse at katalinuhan. Kaya, kung na-proud ka na sa paglunok ng kayabangan ng iba sa katahimikan, ang video na ito ay para sa iyo. Mag-buckle up dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ang 5 simpleng parirala ay maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pagharap mo sa mga sitwasyong ito. At bago tayo magsimula, kunin ang pagkakataon na mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga abiso dahil dito matututunan mo hindi lamang kung paano makitungo sa mga tao, ngunit kung paano makabisado ang iyong sarili. Ilang beses mo na bang natagpuan ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan ang isang tao na puno ng kanilang sarili ay nagtangkang ibagsak ka sa isang pag-uusap? Ang kayabangan ay maaaring lumitaw kahit saan, sa trabaho, sa isang pagpupulong, sa isang tanghalian ng pamilya o kahit na sa isang bilog ng mga kaibigan. Ang problema, most of the time, hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon. Nasa pagitan tayo ng paglunok ng husto o pagtugon ng walang pag-aalinlangan na nagpapakain lamang sa mayabang na kaakuhan ng higit pa. Sa puntong ito, ang pilosopiya ng Stoic ay nagiging isang makapangyarihang sandata. Ipinapakita nito sa atin na hindi natin kailangang manalo sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng katahimikan. Isipin na nasa isang pulong sa trabaho at may nakakagambala sa iyong pananalita ng may kabalintunaan. Karamihan sa mga tao ay nadarama na nakorner o susubukan na pindutin pabalik sa parehong tono. Ngunit paano kung sa halip, sa dulo ng iyong dila ay napakatalino ng mga parirala na gagawin nilang mawala ang ibang tao? Iyon ang pag-aaralan natin dito. 5 catchphrases na hindi lamang mabilis na sagot, ngunit tunay na mga tool para sa pagpipigil sa sarili. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang mga pariralang ito ay nagmula sa mga prinsipyo na tumawid na sa mga siglo. Halimbawa, si Marcus Aurelius ay nahaharap sa panggigipit ng pamamahala sa isang imperyo, ngunit lagi niyang sinasabi na ang katahimikan ay ang pinakadakilang tanda ng kapangyarihan. Ipinaalala sa atin ni Epictetus na hindi natin kayang kontrolin ang iba, ang ating sarili lamang.
At pinatibay ni Seneca na ang mga taong kailangang magpakita ng kanilang sarili ay nagtapat na, nang hindi namamalayan ang kanilang sariling kahinaan. Iyon ay, ang mga sagot na ito ay hindi nagmumula sa wala. Nagdadala sila ng isang tradisyon ng karunungan. Siyempre, maaari mong isipin, ngunit ito ba ay gumagana sa pagsasanay dito sa aking pang-araw-araw na buhay? Ang sagot ay oo. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining ng pagtugon nang hindi itinataas ang iyong tinig, nang hindi nagagalit at walang pakiramdam na mas mababa, ang mayabang na tao ay nawawalan ng lupa. Hindi siya makahanap ng gasolina para magpatuloy. At ang pinakamagandang bahagi, nakakakuha ka ng paggalang nang hindi na kailangang magtanong, kaya maghanda. Sa buong nilalaman na ito, ipapakita ko sa iyo ang 5 parirala na inspirasyon ng Stoicism na may kapangyarihang patahimikin ang mga mayabang na tao nang hindi ka nawawalan ng pag-aalinlangan. Ang mga ito ay simpleng parirala, ngunit binabago nila ang kapaligiran ng isang pag-uusap at nilinaw na hindi ka naroroon upang magtaltalan kung sino ang sumigaw ng malakas, ngunit upang ipakita kung sino ang may higit na kontrol. Para sa mga Stoiko, ang kayabangan ay hindi kailanman isang tanda ng lakas, ngunit sa halip ng kahinaan na nakatago sa likod ng isang maskara. Sinabi ni Seneca na ang taong kailangang magpakita ng kanyang sarili ng mas malaki sa katunayan ay nagpapakita ng kanyang kaliitan. Isipin ito. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang punto ng pagpapahiya o pagbabawas ng iba, ano ba talaga ang hinahanap nila? Hindi ito paggalang, ito ay pagpapatunay. Parang sa kaibuturan ng kanyang kalooban, sinisikap niyang punan ang isang panloob na kahungkagan sa pagsang-ayon ng iba. Ito ang unang susi sa pag-unawa. Ang kayabangan ay ipinanganak mula sa kawalan ng katiyakan. Pinatibay ni Epictetus ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo na walang sinuman ang maaaring masaktan ka nang walang iyong pahintulot. Kung ang pananalita ng isang mayabang na tao ay nasasaktan ka, ito ay dahil binigyan mo sila ng higit na kapangyarihan kaysa sa nararapat. Itinuro niya na ang tunay na kagawasan ay nakasalalay sa pagkontrol sa ating mga reaksyon, hindi sa pagkontrol sa mga disposisyon ng iba. Kaya kapag kalmado tayong tumugon, ipinapakita natin na hindi tayo mga papet ng mga pag-uudyok. Sabi nga nila, pwede mo namang sabihin ang lahat ng gusto mo pero hindi mo ako mapapakinggan. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at dalubhasa sa katahimikan, ay lubos na alam ito. Isipin ang pamumuno sa isang imperyo na puno ng intriga, mga sycophant at palagi ang mga kritiko. Kung natanggap niya ang bawat pagmamataas na kinakaharap niya, malamang ay nabuhay siya sa walang katapusang personal na digmaan. Sa halip, isinulat niya sa kanyang mga pagmumuni-muni na ang pinakamainam na paghihiganti ay hindi ang magmukhang katulad ng taong nakasakit sa iyo. Sa madaling salita, ang kayabangan ay nanalo lamang kapag nagpasya kang tumugma dito. Ang nakakapagtaka ay, hanggang ngayon, nakikita natin ang pattern na ito na paulit-ulit. Sa trabaho, ang kasamahan na laging kailangang magsalita ng mas malakas ay talagang nagsisikap na itago ang mga kawalang katiyakan. Sa social media, ang mga taong nagkomento ng bastos ay madalas na nagpapakita lamang ng kanilang sariling mga pagkabigo. Kapag sinimulan mong makita ang kayabangan bilang isang nakabalat kayo na kahinaan, ganap mong binabago ang paraan ng pagharap mo dito. At dito mismo pumapasok ang mga catchphrase na inspirasyon ng Stoicism. Hindi ito mga sandata para atakehin, kundi mga kalasag para protektahan ang iyong katahimikan. Sa bawat pangungusap, hindi mo lamang ipinagtatanggol ang iyong sarili, ngunit subtly din ilantad ang kahinaan na sinusubukan ng mayabang na itago. Ngayon na nauunawaan mo na ang pananaw ng Stoic sa pagmamataas, maaari nating sumisid sa unang pangungusap na makakatulong sa iyo na iyon ang mga talahanayan sa anumang pag-uusap. Ang pariralang ito ay tila simple,
Ngunit nagdadala ito ng napakalaking kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay dumating na may pagmamataas, ang inaasahan ay na ikaw ay counterattack, bigyang katwiran ang iyong sarili o subukan upang ipataw ang iyong sarili. Sa halip, kapag tumugon ka sa isang kalmado na tama kang mag-isip ng gayon, sinisira mo ang siklo ng salungatan bago pa man ito magsimula. Ang mayabang ay nawawala ng gasolina dahil hindi siya nakakatagpo ng paglaban. Ito ay tulad ng sinusubukang labanan ang isang ilog. Gaano man ito tumama sa ilog, patuloy pa rin ang pag-agos ng tubig. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang pariralang ito ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon sa sinabi ng iba. Hindi ka sumusuko, kinikilala mo lang na may karapatan siyang mag-isip ng ganun. Ito ay isang disarming na tugon dahil inaalis nito ang ilusyon ng kontrol na hinahangad ng mayabang. Imbes na maramdaman na naapektuhan ka nito, napagtanto niya na hindi niya nayanig ang kanyang katahimikan. At tiyan na tiparis na isang tim na bubuhay sa pagpapatunay ay nakakalito. Isipin na nasa isang pulong ka at may nanlalait sa iyong ideya, hindi ito gagana. Imbes na magsalita o magdepensa, magsalita ka, tama ka na mag-isip ng ganyan. Ang mahinahon at matatag na tono ay nagpapadala ng isang tahimik na mensahe. Ang iyong opinyon ay hindi nakakabalanse sa akin. Agad na nagbago ang mood dahil hindi ka nahulog sa emosyonal na laro. Bukod pa rito, nakukuha niya ang paggalang ng iba dahil hindi niya hinayaang magalit ang kanyang sarili. Gumagana rin ang pariralang ito sa mga talakayan sa pamilya, yung mga kung saan palaging may isang tao na gustong magkaroon ng huling salita. Sa pamamagitan ng paggamit nito, pinutol mo ang siklo ng pagtatalo nang hindi na kailangang itaas ang iyong tinig. Parang sinasabi mo, okay, iyon ang iyong pangitain, ngunit hindi nito binabago kung sino ako o kung ano ang iniisip ko. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ng mga tao na hindi kanila maaaring i-destabilize at sa huli ay baguhin ang kanilang diskarte. Sa core nito, ito ang kakanyahan ng stoicism sa pagkilos, hindi upang automatikong tumugon, ngunit upang piliin ang tugon na nagpapanatili ng iyong kalmado at nagpapakita ng iyong panloob na lakas. Sa pamamagitan ng paglalapat ng pariralang ito, hindi lamang mo pinatahimik ang mga mayabang, kundi sinasanay mo rin ang iyong sarili na makabisado ang iyong damdamin. At yun lamang ang unang hakbang. Ang susunod na pangungusap ay magpapataas ng iyong presensya sa anumang pag-uusap ng higit pa. Ang pariralang ito ay tulad ng pag-ikot ng mga talahanayan ng elegante. Karaniwan, kapag ang isang taong mayabang ay nagsasalita, inaasahan nila na maiinis ka o makita kang nagtatanggol. Ngunit kapag tumugon ka sa isang kawili-wili, kung ano ang sinabi mo, ito ginawa sa akin isip, ang sitwasyon ay ganap na nagbabago. Bigla ang isang pag-atake ay naging isang paanyaya sa pagmumuni-muni. Sorpresa mo hindi lamang ang mayabang, kundi ang lahat ng nanonood ng pag-uusap. Ang epekto ng tugon na ito ay nakasalalay sa pagpapakita ng katandaan. Hindi mo sinasalungat, hindi mo binabawasan ang iyong sarili o inilalagay ang iyong sarili bilang isang kaaway. Sa kabaligtaran, ipinapakita mo ang pagiging bukas, isang bagay na hindi taglay ng karamihan sa mga mayabang na tao. Nabubuhay sila sa ganap na katiyakan, ngunit ipinapakita mo na hindi mo palaging kailangang magkaroon ng huling salita. At iyon, paradoxically, ay naglalagay sa iyo sa isang mas malakas na posisyon. Mag-isip ng isang praktikal na halimbawa. Ang isang tao ay nagsasabi sa isang mapang-akit na tono, wala kang nauunawaan tungkol sa paksang ito. Ang karaniwang reaksyon ay ang pagsalungat sa mga katwiran. Ngunit kung sumagot ka, kawili-wili ang sinabi mo, naisip ko ito, ang ibang tao ay walang agarang reaksyon. Hindi niya inaasahan ang pagpapakumbaba na sinamahan ng pagtitiwala. Ang pinaghalong ito ay nakakadisarma.
dahil inilalantad nito ang kawalan ng seguridad na nakatago sa likod ng pagmamataas. Ang isa pang makapangyarihang detalye ay ang pariralang ito ay nagbibigay din sa iyo ng oras. Kapag ginamit mo ito, maaari kang huminga, ayusin ang iyong mga ideya at magpasya kung sulit na ipagpatuloy o tapusin ang pag-uusap. Ito ay tulad ng pagkuha ng isang estratehikong pahinga nang hindi mukhang tumatakas ka. Bilang karagdagan, ipinapakita mo ang imahe ng isang tao na hindi kailangang tumakbo upang patunayan ang kanilang halaga, at iyon ay bumubuo ng paggalang. Sa pilosopiya ng Stoic, ang pagmumuni-muni bago kumilos ay tanda ng karunungan. Sinabi ni Seneca na ang pagmamadali ay kaaway ng malalim na pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa pagmumuni-muni, ipinapakita mo na hindi ka alipin ng pag-uudyok. At yun mismo kung saan namamalagi ang lakas ng pariralang ito. Ipinapakita nito na mayroon kang mastery sa iyong sarili, habang ang mayabang na tao ay natigil sa kanyang sariling salpok. Ang pariralang ito ay halos tulad ng isang superpower sa tensyonadong sitwasyon. Kapag inaasahan ng isang mayabang na makakapasok ka sa isang agarang paghaharap, mahinahon mong pabagalin ang laro at sabihing, mas gugustuhin kong makinig ng higit pa bago tumugon. Ang postura na ito lamang ay nagpapakita ng isang bagay na nakakaabala sa mga taong nabubuhay mula sa pangangailangan na magpataw ng kanilang sarili. Hindi mo hinahayaan ang iyong sarili na idrag sa larangan ng pagmamadali at salpok. Ang agarang epekto ay isang hindi komportabling katahimikan para sa mayabang dahil inaasahan niya ang isang reaksyon. Ipinapakita mo na mayroon kang sapat na kumpiyansa sa sarili upang hindi tumugon kaagad, at ang pag-pause na ito ay nagbabago na sa buong dinamika ng pag-uusap. Parang sinabi mo ng walang salita, hindi ako nagmamadali upang patunayan ang anumang bagay. Ang mga tumakbo ay ang mga taong kailangang igiit ang kanilang sarili. Ang seguridad na ito ay bumubuo ng epekto at madalas na nakakatakot ng higit pa sa isang direktang counter-attack. Halimbawa, sa isang pagpupulong sa trabaho, ang pariralang ito ay maaaring maging iyong pinakadakilang kaalyado. Isipin na may nagdududa sa iyong ideya ng may sarcasm. Sa halip na tumugon sa parehong tono, mahinahon mong magsalita, mas gugustuhin kong makinig ng higit pa bago ako sumagot. Sa katunayan, kontrolado mo ang oras at atensyon. Biglaan, hindi kayo ang nasa ilalim ng paghatol, kundi ang mapagmataas na nangangailangan ng pag-aalaga sa kaniyang sariling pananalita. Ang postura na ito ay nagsisilbi rin sa mga personal na pag-uusap. Ilang beses bang nag-aaway ang isang tao sa pag-asang may away? Kapag tumugon ka sa ganitong paraan, ginagawa mong isang karanasan sa pag-aaral ang sitwasyon. Ipinapakita mo na pinahahalagahan mo ang kalinawan at pag-unawa ng higit pa kaysa sa pagmamadali upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ito ay isang tanda ng kapanahunan na nagulat sa mga taong sanay na mangibabaw sa pamamagitan ng ingay. Itinuturing ng mga Stoiko ang pasensya bilang isa sa pinakadakilang birtud. Ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na ang oras ang humahatol sa lahat ng bagay. Kapag pinili mong makinig ng higit pa bago ka magsalita, ipinapakita mo na hindi ka naaawa sa damdamin ng ibang tao. Kinokontrol mo ang bilis, pinapanatili ang iyong pagpipigil, at nang hindi direktang sinasabi ito, ginagawa ang mayabang na ibunyag ang kanilang sariling mga kapintasan sa kanilang sarili. Ang pariralang ito ay tulad ng paglalagay ng salamin sa harap ng mayabang, ngunit sa isang banayad na paraan na hindi niya ito napapansin kaagad. Sa pagsasabi ng nagtataka kung paano nakikita ng bawat isa ang mundo sa ibang paraan, inaalis mo sa kanya ang autoridad na ilagay ang kanyang sarili bilang may-ari ng katotohanan. Nang hindi nasasaktan, nang hindi pinatataas ang tono, ipinapakita mo na ang kanyang sinabi ay isang pangitain lamang, hindi isang universal na batas.
Parang binuksan mo ang bintana at hinahayaan mo ang liwanag ng relatibidad. Ang epekto ay kagiliw-giliw dahil ang tugon na ito ay hindi lumilikha ng isang labanan. Ngunit hindi rin ito sumusuko. Hindi ka sumasang-ayon, naalala mo lang na ang mga opinyon ay mga interpretasyon. Habang sinusubukan ng mayabang na tao na ipataw ang iyong katotohanan bilang ganap na katotohanan, itinanim mo ang ideya na may iba pang mga paraan upang makita ang parehong sitwasyon. At iyon sa sarili nito ay isang matikas na kudeta. Isipin ang isang katrabaho na nagsasabi, isang hangal lamang ang gagawa nito sa ganoong paraan. Sa halip na pabulaanan o bigyang katwiran ng iyong sarili, sumagot ka. Nagtataka kung paano nakikita ng lahat ang mundo sa ibang paraan. Biglang nawalan ng timbang ang agresibong parirala dahil hindi ka pa nakapasok sa larangan ng pagsalakay. Sa kabaligtaran, dinala nito ang talakayan sa teritoryo ng pananaw at sa lupaing ito, ang mayabang ay nawawalan ng lakas. Ang pariralang ito ay makapangyarihan din sa mga debate sa pamilya, kung saan palaging may isang tao na nais na magkaroon ng huling salita. Ang paggamit nito ay tulad ng paglalagay ng isang punto na nakabalat kayo bilang isang kuwit. Hindi mo isinasara ang pag-uusap, ngunit nilinaw mo na hindi mo kinikilala ang opinyon ng iba bilang natatangi o nakahihigit sa iyo. Kaya pinapanatili nito ang integridad nito nang hindi nagdudulot ng mas maraming alitan. Naniniwala ang mga Stoic na ang katotohanan ay hindi kung ano ang nangyayari, ngunit kung paano natin binibigyang kahulugan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Epictetus na hindi ang mga bagay mismo ang nakakagambala sa atin, kundi ang opinyon natin tungkol sa mga ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng pariralang ito, isinasagawa mo ang karunungan na ito na naaalala na walang sinuman ang nagmamay-ari ng ganap na katotohanan. At iyon, sa sarili nito ay isang tahimik na paraan upang maalis ang pagmamataas. Ito ang parirala na nagtatapos sa laro ng may pag-unlad. Kapag tiningnan mo ang mayabang na tao at mahinahon mong sabihin kung ito ang nagpapasaya sa iyo, okay lang. Ipinapakita mo na hindi ka lamang hindi pumasok sa pagtatalo, kundi tinapos mo rin ang pangangailangang ipagpatuloy ang usapan. Sabi nga nila, kung ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa pagsasalita ng mas malakas, maaari mo itong panatilihin dahil nanalo na ako sa katahimikan. Ang kapangyarihan ng pariralang ito ay nakasalalay sa detachment. Nilinaw mo na hindi mo kailangang kumbinsihin ng sinuman o magkaroon ng huling salita. Ang postura na ito ay nagwawasak para sa mayabang dahil umaasa siya sa labanan upang makaramdam ng malakas. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawalang malasakit, inihahayag mo ang kanyang kahinaan sa isang matikas na paraan. Walang mas malaking gasolina para sa ego kaysa sa reaksyon, at hindi mo lamang ibinibigay ang reaksyong iyon. Mag-isip ng isang halimbawa, ang isang tao ay nagpipilit na pintasan ng iyong trabaho. Sinusubukang malitin ka sa harap ng iba. Imbes na magsalita, sumagot ka. Kapag napapasaya ka, okay lang. Kaagad, nawalan ng lakas ang pag-uudyok. Ang mga nanonood ay napagtanto na hindi mo ipinagtatanggol ang iyong sarili, ngunit hindi mo rin binababa ang iyong sarili. Sa kabaligtaran, ikaw ay nananatiling matatag na kontrolado ang sitwasyon. Ang pariralang ito ay gumagana rin sa mga kapaligiran ng pamilya. Kapag ang isang tao ay nagpipilit na magdala ng mga paghahambing o paghatol. Sa pamamagitan ng paggamit nito, tinatapos mo ito na hindi nagdudulot ng laban, ngunit nagpapakita ng katandaan. Ang mayabang na walang inaasahang pagbabalik ay madalas na sumusuko. Kung tutuusin, walang paraan para labanan ang mga hindi pumapasok sa ring. Para sa mga Stoiko, ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag tumigil tayo sa pagsang-ayon ng iba. Sinabi ni Marco Aurelio na ang katahimikan ay dumarating kapag tumigil ka sa pagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat na buhay ng iba.
Sa pamamagitan ng paglalapat ng pariralang ito, ginagawa mo lamang iyon. Hindi ka gumugugol ng enerhiya sa pagsisikap na baguhin ang iba, ngunit pinapanatili mo ang kanilang kapayapaan. At ito ay walang alinlangan ang pinakatahimik at pinakamakapangyarihang tagumpay. Ngayong alam mo na ang 5 parirala, oras na upang tingnan ang kabuuan. Pansinin na wala ni isa man sa kanila ang may layuning mapahiya o manalo sa pamamagitan ng pagsigaw. Lahat sila ay sumusunod sa iisang alituntunin. Alisin ang mga mayabang nang hindi nawawala ang kanilang katahimikan. Ito'y isang runay na manual to emotional na kontrol na nagpapakita sa pagsasanay. Kung ano ang palaging itinuro ng mga Stoics, hindi ito tungkol sa pagbabago ng iba, ngunit tungkol sa pagmaster ng sarili. Ang unang pangungusap, tama ka sa pag-iisip ng ganyan, nips ang salungatan sa usbong. Ang pangalawa, kawili-wili kung ano ang sinabi mo, ito ginawa sa akin isip, transforms ang pag-atake sa pagmumuni-muni. Ang pangatlo, mas gugustuhin kong makinig ng higit pa bago ako sumagot, ay nagpapakita ng pasensya at kumpiyansa. Ang ika-4, nagtataka kung paano nakikita ng bawat isa ang mundo sa iba't ibang paraan, sinisira ang ilusyon ng ganap na katotohanan. At ang ika-5, kung ito ay nagpapasaya sa iyo, pagkatapos ay okay lang nagtatapos sa laro na may kapanahunan at madiskarteng kawalang malasakit. Sama-sama, bumubuo sila ng isang hindi nakikitang arsenal na maaaring dalhin ng sino man sa anumang kapaligiran. Trabaho, pamilya, pagkakaibigan o kahit paminsan-minsang pakikipag-ugnayan, sa lahat ng konteksto, ang mga pariralang ito ay may kapangyarihang iyon ang takbo ng pag-uusap. Hindi dahil sa pilitang pinatahimik nila ang isa, kundi dahil ipinakita nila kung sino talaga ang kumokontrol sa sitwasyon. Ito ang punto na pinakahumahanga. Ang kayabangan ay nakasalalay sa reaksyon. Parang apoy na nangangailangan ng panggatong. Kapag hindi ka nag-aalok ng paglaban, ang apoy ay nawawala ng kusa. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pariralang ito, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili, ngunit ikaw rin ay nagiging isang buhay na halimbawa ng pagpipigil sa sarili. Ang mga tao sa paligid mo ay napapansin at nirerespeto hindi ang sinabi mo, kundi ang paraan ng pagsasabi mo. Sa puso nito, ito ang kagandahan ng karunungan ng Stoic, ang paggawa ng mga simpleng salita sa mga kasangkapan ng kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagsasaulo ng mga kagat ng tunog, ngunit tungkol sa pag-internalize ng espiritu sa likod ng mga ito. Kapag naiintindihan mo ito, ang bawat pag-uudyok ay tumitigil sa pagiging banta at nagiging isang pagkakataon upang magsanay ng katahimikan. Dumating kami sa pinakamahalagang punto, kung paano isasagawa ang lahat ng ito sa pang-araw-araw na batayan. Walang silbi ang pag-alam lamang sa mga parirala kung hindi ito naging bisyo. Ang sikreto ay upang sanayin ng iyong isip na gamitin ang mga ito sa tamang oras, nang walang pagmamadali at nang hindi nawawala ang kanilang likas na katangian. Ang unang application ay simple. Kapag naramdaman mo ang pag-uudyok, huminga ng malalim bago tumugon. Ang pangalawang katahimikan na ito ay nagbibigay na ng puwang para sa iyo na pumili ng tamang parirala. Sa halip na mag-react sa salpok, sa lugar ng trabaho, ang mga pariralang ito ay nagsisilbing kalasag laban sa mga mapagkompetensyang kasamahan o authoritarian na mga boss. Sa halip na makipagtalo ng hindi produktibo, gumamit ka ng mga salitang nagpapakita ng emosyonal na katalinuhan. Hindi lamang nito binabawasan ng alitan, ngunit pinatataas din ang iyong kredibilidad. Ang mga nagmamasid na sabtan nga ikaw usa nga balanse, nga may kakayahan nga harapinan pag ipit nga diri na apektuhan. Sa personal na buhay, ang mga epekto nito ay makapangyarihan din. Pananglitan hapaghisgutan pamilya ang apply hano sa hini nga mga parirala makakapugong ha simpleng pagbangon nga maging bagyo. Nagpapakita ka ng kapanahunan sa pamamagitan ng hindi pagdadala sa init ng damdamin.
Sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa paligid mo ay nagsisimulang igalang ka ng higit pa dahil nauunawaan nila na hindi ka nila maaaring manipulahin ng may pagmamataas. Ang isa pang mahalagang punto ay ang mga pariralang ito ay tumutulong sa iyo na sanayin ang iyong sariling katahimikan. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapatahimik sa iba, kundi tungkol sa pagpapalakas ng sarili sa loob. Sa bawat oras na tumugon ka ng mahinahon, pinatitibay mo ang emosyonal na disiplina sa iyong sarili. Ito ay tulad ng isang kalamnan na nabubuo sa bawat ehersisyo. At kapag mas malakas ang kalamnan na iyon, mas kaunti ang kapangyarihan ng mga mayabang sa iyo. Itinuturo ng Stoicism na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkatalo sa iba, kundi sa pagsakop sa sarili. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pariralang ito, dinadala mo ang alituntuning ito sa mga pinakakaraniwang sitwasyon sa buhay. At unti-unti, napagtanto mo na ang kayabangan ng iba ay hindi na isang pabigat, dahil natutunan mo na itong gawing pagkakataon upang ipakita ang katatagan at katalinuhan. Sabihin mo sa akin, ilang beses ka na bang nayanig sa mga mayabang na salita na hindi karapat-dapat sa iyong pagsuot? Gaano karaming mga talakayan ang napagtanto mo pagkatapos na maiiwasan kung tumugon ka ng mahinahon at matalino? Ngayon mayroon kang 5 parirala sa iyong mga kamay na hindi lamang nagpapatahimik sa pagmamataas, ngunit nagpapalakas din sa iyong postura sa harap ng anumang sitwasyon. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw ng mas malakas, kundi sa pagtayo ng matatag kapag sinusubukan nilang pukawin ka. Sa bawat oras na gagamitin mo ang isa sa mga pariralang ito, sinasanay mo ang iyong isip upang manalo sa mga hindi nakikitang labanan. Ang mga laban sa pagmamadali, laban sa ego, at laban sa pangangailangan na patunayan ang isang bagay. At ito ay isang kapangyarihan na kakaunti lamang ang may kapangyarihan. Ang susunod na hakbang ay nasa iyong mga kamay. Patuloy ka bang magre-react tulad ng dati? Hahayaan ang mga mayabang na alisin ang iyong kapayapaan? O isasagawa ba niya ang kanyang stoic serenity at gagawin ang bawat paghaharap sa isang pagkakataon upang ipakita ang kontrol at pagkahinog? Yung pagpipilian ay nasa iyo at maaari nitong baguhin ang paraan ng pagtingin sa iyo ng mundo. Ngayon ay inaanyayahan kita na gawin ang susunod na hakbang kasama ko. Mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Dito makikita mo ang nilalaman na hindi lamang nagbibigay inspirasyon, ngunit nagtuturo sa iyo kung paano ilapat ang karunungan ng Stoic sa pang-araw-araw na buhay. Dahil sa huli, hindi lamang ito tungkol sa pagpapatahimik ng mga mayabang na tao, kundi tungkol sa pag-aaral na mamuhay ng mas kalmado, magalang at may kapangyarihan sa iyong sarili.